Habibis, hindi po ako talaga expert na gumawa ng ganito. Hello Habibis, another day, another vlog. Bali, sobrang na-busy ako nitong mga ilang araw at isa to sa pinagkakabisihan ko. Dito kasi dati meron dyan puti na kahoy and ang dami kong naririnig na kaluskos ba. Mga daga siguro, ganun. Bale, naisipan ko na what if tanggalin ko na lang yun tapos sisimentuhan na lang natin or ipipinising na lang natin. Yun nga lang, since first time namin to ginagawa, nakita namin na mali pala yung paghalo namin dun sa hollow block or dun sa hollow block, simento pala. Paano kasi di na ako nag-research, basta na lang ako naghalo. Saka gustuhan ko nga na matapos to, so puro kami tansya lang. Actually, part 2 na to kasi yung unang gawa ko, talagang naggulang talaga siya ng cement. Imbis na pang finishing ang nagawa ko yung pangbuhos ba. Kaya binuhos muna namin doon sa kailangan buhusan. Kaya binuhos muna namin doon sa butas dyan sa harapan. Kaya kahapon, bumili na lang kami ulit. So, akala ko 2 kilo na simento, okay na yon. Actually, okay na din naman yun sa ganyang kaliit. Kaso nga lang, nagkamali kami ulit ng paghalo. Kasi, ang nahalo namin is sobrang kulang talaga siya sa tubig. Kulang siya sa tubig na to the point na parang ayaw nang kumapit ba. First time nga kami, diba? So, ang ginawa namin, dinagdagan ko ng tubig unti para kumapit. Pero since nalagay na namin yung iba at medyo makapal na yung iba, wala na kami nagawa. Ang ginagawa na lang namin, sabi namin, lagyan na lang natin kung ano yung kailangan lagyan. So, kasama ko dyan si Berhil. Alam niyo ba guys, dito ko napagtanto na hindi talaga madali ang trabaho ng mga construction worker na dapat talaga sila yung malaki ang sahod. Kasi ang hirap talaga. Alam niyo yan sa maliit na yan. Siguro kasi hindi kami marunong o maalam. Pero alam mo yung maliit lang na espaso na yan. Naka 6 hours po kami na ginagawa yan. Believe me, nakakapagod talaga siya. Kaya shoutout dyan sa mga construction worker. Saludo ako sa inyo guys. Ang ginawa namin, kahit mali yung paggagawa namin, nilagyan na lang namin ng tubig, tapos pinagpatuloy na namin. Sabi namin, kung ano lang yung malagyan, yun na lang yung lalagyan natin. At least, may nagawa tayo sa mga oras na yan. Compare sa nagkamali ka na nga, tumigil ka pa, diba? So, ang ginawa ko, pinagpatuloy ko na yan. Pinagpatuloy namin hanggang sa maubos namin yung hinalo namin na simento. And sabi ko nga, at least may matapos man lang tayo. Tapos, yung hindi malagyan, edi next day na lang. And hindi pa namin napakinis yan kasi pinapantay-pantay pa namin. And sobrang hirap doon sa part na pinapagpantay-pantay kasi nga hindi nga kami maalam. So para bang bara-bara na lang or practice na lang yung ginawa namin. Ganun naman talaga pagka first time hindi mo naman talaga alam kung ano yung gagawin mo, 'di ba? Gaya nung gaya nung linigawan mo yung crush mo, hindi mo alam kung masasagot ka ba o hindi, pero nagtuloy-tuloy ka. Kidding aside, so pinagpatuloy na natin to. So, yan, dinagdagan ko ng tubig. Grabe kasi, hindi masyadong madikit. Sabi ko, sige lang, pangtapal na lang doon sa mga butas. Isipin na yun, ang liit-liit lang ng spasyo na yan. Pero, grabe, ang tagal naming ginawa. Alam mo yung, ang dami ko nang pwedeng gawin sa 6 hours Ang dami ko nang pwedeng makausap, ang dami ko nang pwedeng ma-edit siguro. Pero, alam mo yun, sa edit lang na 5 minutes, sa totoong buhay, 6 hours na yan. Kaya wag kayong Totoo nga yung sabi ng mga vlogger na hindi lahat ng nangyayari is nabibidyohan. Yung iba nakakalimutan videohan or pinapass forward na lang or kinakat na lang ba. Kaya wag nyo talagang ismallin yung mga content creator kasi sobrang hirap gawin yan. Yung pagod ka na nga, lalo pag nag-uumpisa ka pa, pero ikaw pang magbibideo sa sarili mo. Pero pag love mo naman yung ginagawa mo, hindi siya nakakapagod, bagkus nai-enjoy mo siya. Pero nako guys, after namin gawin to grabe talaga yung pagkaramdam ko ng pagod. Alam mo yung gusto mong pag may nakakita, gusto mo i-appreciate niya yung pagod mo. Doon ko naramdaman na gusto ko yung makakita nung gawa ko is i-appreciate niya para yung pagod ko maibsan ba. Alam mo yung sabihin mo lang na, wow, thank you.
Yung pagod mo ng 6 hours, parang alam mo yun, mababawasan. Ganon po yung pakiramdam ko. Kaya sa mga nagpapagawa ng bahay, pag nakita niyo yung gumagawa ng bahay niyo o nagpipintura ng bahay niyo, maliban dun sa binabayad niyo sa kanila, try to appreciate kung ano yung ginawa nila. Kahit medyo may mali, medyo may kulang, mag-thank you man lang or sabihin mo lang na ang ganda pero siguro mai improve mo pa yung skills mo. Siguro, since first time mo, next time, mas maganda na yan. Pero, di na masama sa nag-uumpisa. Kaya, thank you. Alam niyo ba, yung mga ganong salita, nakakaboost yun ng tiwala ng taong gumagawa na, ay, magaling pala ako. Ay, i-improve ko pa pala to kasi ang sarap pala sa pakiramdam na may nakaka-appreciate ng gawa mo. Kaya please i-appreciate nyo yung mga ginagawa ng mga construction worker sa bahay nyo or dun sa pinagawa nyo sa bahay nyo. Tapos, kung mali, kung hindi ganun kaganda, onting payo lang. Kasi minsan, pag nagpapayo ka, baka yun yung dahilan para hindi na sila gumawa ulit pagka masaktan yung feelings nila. Siyempre, tao lang din yan sila, diba? Basta i-appreciate nyo ganun. So, paano habibis? Hanggang dito na muna. Thank you sa panunood. Bye-bye!